At lahat na lang ng masasama at masasakit na bintang tulad na lang ng pagpatay doon sa isang komedyan sa Pampanga, lahat na lang po binintang nyo sa INC. For example po, mga kaibigan, at kay Mr. Tampered. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Tuloy-tuloy pa rin po, ma'am, yung ating investigation patungkol na rin po dyan sa naging pagpatay dito nga po kay Ginoong Dagal, at meron na rin po tayong mga lead na pinupursu po. Okay. Nagtaka tayo kung bakit sa huling video nitong si Miss Michelle Jafina, INC vlogger, nag-imbento ng issue na pinaratangan ko daw ang iglesyang inaniba niya, ang iglesyang tatag ni Felix Manalo, INC, kaugnay sa komedyanting si Goldagal. Una, wala pa akong video kaugnay sa pangyayaring yan. Pero nagtaka tayo, binanatan tayo nitong INC vlogger. Bakit daw pinarantangan ang siktang inaniban niya? Asan kaya siya galing? Nag-research kaya siya sa channel ko? Kung meron ba, kung sinabi kaugnay diyan, tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ko. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. Although itong si Miss Michelle Jafina, kung maalala ninyo mga kapatid, na nanawagan na magsagutan daw kami kaugnay sa isyong may kaugnayan sa INC na inaniban niya. Kung maalala ninyo ito. Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay, pakiparating mo na may isang Michelle Jafina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shout out po sa'yo, brother. Mawalang galang, with all due respect. Nireactionan lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po, makipag-agremento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ako ibabalik. Ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Yan, nagtaka tayo, nag-react na siya na sinama na daw umano siya sa content. Di po ba siya mismo ang nanawagan na dapat sagutin at magsagutan kami? Pero sa huling bahagi ng kaniyang video na nagpaalam siya na ayaw na niya akong sagutin dahil alam umano niya kung hanggang saan lang ang kaniyang hangganan. gusto ko lang ipaalam kay Mr. Tampered na hindi ulit nananahimik ang isang Michelle Jafina, duwag na o naging tanga o bobo na para hindi ka sagutin. Kaya ko naman pong sumagot, kaya lang alam ko yung aking aking hangganan. Yon, alam niya ang kaniyang hangganan. Pero kung alam niya ang kaniyang hangganan, nagtaka tayo, bakit inakusahan tayo na wala naman tayong ginawang pagtalakay o ni video sa channel natin kaugnay sa nangyari kay Goldagal, ang isang komedyante na bago pa lamang, di ba, nagiging viral yung pahayag niya, pagkatapos sunod-sunod may banta sa kanyang buhay hanggang nangyari talaga. At lahat na lang ng masasama at masasakit na bintang tulad na lang ng pagpatay doon sa isang komedyan sa Pampanga, lahat na lang po binintang nyo sa INC. For example po, mga kaibigan, at kay Mr. Tampered. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Tuloy-tuloy pa rin po, ma'am, yung ating Okay, so tuloy-tuloy pa ang investigation. Kaya kaugnay dito, no? Kung totoo man na nag-research talaga bago
bumanat itong INC vlogger. Dapat, yung clip lang sa video na nagtalakay ako, yung sinabi niyang ang INC ang pinaratangan ko, dapat inilabas niya. Para di magiging hanggang maritis lamang. Eto mga kapatid. Lahat na lang po ng masasakit na salita sasabihin mo, kulto, ang INC, at lahat na lang ng masasama at masasakit na bintang tulad na lang ng pagpatay doon sa isang komedyan sa Pampanga, lahat na lang po binintang nyo sa INC. For example po, mga kaibigan, at kay Mr. Tamperd. For example po, sabihin po natin, sige, for example lang po ito ha. For example, sabihin man po natin, for example lang ha, sabihin natin isa sa kaanib sa Iglesia ni Cristo, okay, pinaka-worst scenario na isa talaga, yung bintang nyo ha, sabihin natin, totoo yan, okay, na yung bintang nyo, isa sa kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang napakatinding bintang nyo ha, ang pumaslang doon sa komedyante. Ito ang huling bahagi ng kanyang video. Asan na video ko na nagpahayag ako na ang gumagawa niyan yung siktang inaniban mo, yung siktang tatag ni Felix Manalo. Nagtaka talaga ako bakit umabot sa punto na nag-imbento ng issue. Etong bago siya nagpahayag na huling video na daw umano niya ito para sa akin. Pero sa huling video, abay, nag-imbento. Wala naman akong sinabi na ganyan, di po ba? Na pinaslang doon sa Pampanga. Ang tanong po, ang kasalanan ba ni Pedro ay kasalanan ni Juan? Okay? Parang sa'yo lang. Ang kasalanan mo ba? Kasalanan ng buong Iglesia Katolika? Hindi. Kasalanan mo lang. Kasi ikaw lang yung gumawa niyan. Kung sino yung gumawa, siya yung dapat pamanagot. O ano bang ginawa ko na nagiging kasalanan ko? Iyon bang pagsagot ko sa mga aklat ng INC na mahirap talagang sagutin at ipaliwanag din niyo? Kaya nga, ayaw mo nang makipagtalakayan dahil nabutata kayo sa mga inilabas natin na mga dokumento, lalo na yung piki na pare na hindi naman talaga pare ng simbahang Katoliko pagkatapos inilabas ng TV INC News ninyo na pare spray sa simbahang Katoliko pagkatapos ang ipinakita pa na larawan ay minister pala. Magbayad. Hindi po ibibintang nyo sa buong lahat ng Iglesia ni Cristo, sa lahat ng tagapamahala namin, sa tagapamahala namin, kung ano man po sinasabi namin sa Yan. Parang nawala na yata sa focus itong INC vlogger na ito dahil sa kanyang emosyon. Pero kung maalala ninyo mga kapatid, dahil una, nag-offer siya kung magkaano daw ako, mahinto lang ako sa pagsagot sa kanya. wala ko inuurungan, kahit sino pa. Kilala niyo ako, wala ko inuurungan, nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Yun, magkaano daw ang kailangan ko. So ganito ba talaga ang kaanib ng INC? Kaya, dito mga kapatid, ating pakinggan yung naunang pagtalakay ni Kaburnok sa pangyayari ni Gold Dagal. Di ba? Ito. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. A few moments later. Gagawa kayo ng content
gagawa kayo ng iskandalo o kayabangan, kaya nyo panindigan. Ako, kaya ko panindigan pagka tayo nakaharap, yung putang inang mata mong bengkong na yan, dediretsuhin ko yung paningin mo na putang ina mukha. Sabi ko sa'yo, dediretsuhin ko yung paningin mo, dediretso yan. Pag ako nakaharap mo, sabi siya, dagal. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka kasi kabunok ko lang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Roma, Kapitulo 12, versikulo 14 ng Magandang Balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Dito po sa ating nabasa, kung meron palang umuusig sa atin, kailangan po natin silang ipanalangin ayon sa Biblia at huwag pong sumpain. O di naman kaya gusto mong sabihin na dapat mamamatay na yung tao, ganun. Hindi po ganun dapat ang gawin ayon sa Biblia. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong nangyari kay Gold Dagal, ano? Alam naman po natin na itong si Gold Dagal ay isang stand-up comedian at may viral video po siya tungkol po sa kwento niya sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na itinampok na rin natin nung nakaraang episode. O ito, panoorin natin. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Alam mo, may mga mas okay naman na religion siya. Pero may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig. No? Cool. Cool to. Ayan, at dahil po sa nasabing video na ito mga kapatid, marami po ang nagalit ng mga miyembro ni Manalo at ipapakita ko na po sa inyo sa screen. Hindi ko na po babasahin. Kayo na po yung magbasa para sa inyong sarili. Grabe talaga. Grabe talaga. Gagawa kayo ng content, gagawa kayo ng iskandalo o kayabangan, kaya nyo panindigan. Ako, kaya ko panindigan pagka tayo nakaharap, yung putang inang mata mong bengkong na yan, dediretsuhin ko yung paningin mo na putang ina mukha. Sabi ko sa'yo, dediretsuhin ko yung paningin mo, dediretso yan. Pag ako nakaharap mo, sabi siya, dagal. Hindi naman sikat to eh. Ito, sisikat to ngayon dahil nga marami ng mga nag-react. Medyo nahuli ako sa react dahil talagang busy ako eh. Pinanood lang sa ng taropa ko kanina doon sa kapilya. Ito niya kuya, ito niya yung napapabalita nga ngayon na kumanahi ka sa atin at sa Eduardo. Kaya panood ko, naku po, iting-ite ako, nanggugumalay-ite ako maigit sa po kanina to. Normal lang sa bunganga ko daw mga pres, huwag kayong magano sa akin, nakita talaga palamura akong tao, pero hindi doon na nakikita kung sino, kung ano yung napabibilang ko. Kasi hindi kayo mapapamura sa tinamaan na lintik na to eh, sa buwanay nan to. Apakababoy ng pagkakaano ng bunganga nito. Ay, grabe naman ito, mga kababayan. Napakalupit naman talaga ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung ginagawa ba nila, yan ba ay ayon sa Biblia na pagtangkaan ang buhay? Grabe naman yan. Pero tanong, ano ba ang kwento sa likod ng viral video na ito
ni Gold Dagal. At meron ba siyang mga natanggap na mga paninira? Una, sa social media. At pangalawa, meron na bang kumumpronta sa kanya sa personal? O eto, panoorin natin ang kaniyang naging interview sa isang podcast. Ito, panoorin natin mga kapatid. Nung ginawa mo ba yung skit na yun nga, yung medyo nagpatunog ng pangalan mo a year ago with regards to yun nga sa INC, diretso na natin sa INC. Naisip mo ba na magiging ganun kaingay yung mangyayari sa'yo na parang makakakuha ka ng ganung backlash mula do sa grupo na yun nung ginawa mo yung skit na yun, nung sinulat mo yung skit na yun? Ito pre, totoo yung nagka-ex ako, iglesia. Ganyan. Totoo yun. Totoo siya. Kaya alam mo yung kilala ko yung kung ano sila eh. Di ba? Alam mo yung sobrang hive mind na mentality, mob mentality na ganyan. Ako yung mga jokes ko, never ako nagpo-post online. Kasi alam ko naman yung consequence niyan eh. Kaya, butan, kahit yung butan na pag-usapan namin minsan ni James Karaan yung ganyan. Yun nga, mahirap mamili alin yung jokes ko na ilalabas. Pero eto nung, di ba nga, nagkaroon ng ano dito, sila, yung mga theater show, yung mga feature comedian, nagkaroon ng mga, ayan, show para sa kanila. Sali ako dun sa lineup ni Comedy Manila. Under ni Red Oliero. Eto, napag-usapan na namin ni Red din na hindi niya alam alin yung ilalagay niya. Nalilito din siya. Hindi niya din alam, pre. Sabi ko, okay lang naman. Huwag niyang, saya. Sige, gawin niyo lang, di ba? Ayun, mga 1 month after rin eh. Tapos, nung parang, nag-usap kami ni Red nga, minessage niya ako, ito daw yung ilalabas niya na clip sa iglesia. So in fairness kay Red, bumusina naman siya na bumusina siya. Tapos kumanda ka na, posibleng may dumating na isang malaking tsunami papunta daw kasi ang napag-usapan nila ng editor niya na pinaka-mild. I mean, yun pa yung pinaka-mild sa set mo, ha? To be fair, siya naman talaga, puta. Kumpara mo siya sa mga iba, siya yung mild. Ako, parang sabi ko sa sarili ko, sige, parang okay naman. Nakita ko naman na, okay naman nangyari kay Jeline. Boy pa naman siya. Sige, gawin natin. Go. Post natin. Teka, Gold. Kunwari, bigyan nating timeline, ha? Pagkasabi sa'yo na ipopost, gaano kabilis mga ilang oras yung naramdaman mo na putang ina, may nangyayari ng kakaiba? Mga 1 araw ba? 2 araw? O oras lang? Halos nung kinagabihan eh. So nung oras kinagabihan. Lang? Oo. So palagay natin tanghali ipinost. Mga ganun ba? Mga tanghali? Mga hapon siguro. Tapos parang sunod-sunod yung gumawa na din, ko na din yung page ko na isa eh. Ginawa ko na lang pang comedy kasi ayun, para pwede kong i-post doon. Ganyan, share. Ayun, sunod-sunod na yan. Nung una, ang sarap pa nila asarin eh. Sinasakyan pa kasi ni Golden eh. Pinagtitripan niya pa eh. May mga gumawa ng memes. Yan. Actually, ang ganda eh. Natatawa ako sa mga memes nila. Kaya sineshare ko din yung mga ginawa nila. Napipikon sila lalo. yung mga tipong mga gold daga, yan. Nakikita ko yung mga gold daga. Mga picture ko, tapos may daga. Yan, kinabit sa daga. Mga tipong ganyan. Tapos, yung mga siguro medyo madaling araw to. May nag-text sa akin na uy, ba't dinadamay mo sila mama? Pa-famous ka? Ganyan.
Tapos alam ko yung number na to, pare. Yung number nung ex ko. Ay, puta, ex! Ay, gagi. Oo, kilala ko yung number na yun eh. Hindi ko na binasa din kasi, ano eh, puta, ayoko na lang pansinin yung mga... so nag-reach out si ex, okay. Oo, tapos yan, puta, maya-maya, kita ko sa internet yung address namin nakalabas. Puta, ikaw pala ang unang boy dila, pre. Di ka ba pinadala na sandamakmak na Shopee nun? Oo nga, walang nagpa-deliver. Pre, tanga sila eh. Parang, ano eh, wala, address lang, ganyan. Lumabas, patay number namin, ganyan. Okay. Basta sunod-sunod yan. Hanggang nung nalaman na yung number ko, sunod-sunod may nagte-text sa akin. May tumatawag. Hassle. Tapos pag minsan sasagutin ko eh. Wala, di naman magsasalda. Humihinga lang. Pero yung unang gabi mo, masasabi mo bang nakatulog ka o medyo kinabahan ka rin ng slight? Anong nangyari? Paano yung unang gabi? Paano ba? Well, may kaba, pero hindi ko siniseryoso na ano eh. Kasi, malamang sa malamang niya, internet lang talaga siya eh. Ano ba yun? Maraming ganyan sa internet. Pero, kahit pa paano kasi, yun nga, naging viral yung video. Sa labas ba, may kumumpronta sa'yo? Kasi sa internet, alam natin, free for all yan sa internet. Na nandyan yung mga keyboard warrior. Pero mayroon bang nagtapang-tapangan or may matapang ba na, hindi tapang-tapangan yung tamang word eh, may matapang ba na pumumpronta sa'yo harap-harapan na? Kasi di ba ang mga hirip dyan, tangina mo pag nakakita kita, sasapakin kita, o kaya tangina mo pag nakakita kita gold, ganito gagawin ko, ganyan, ganyan. Meron bang nagtapang na harap-harapan kinumpronta ka? Alam mo parang may sense of relief at disappointment diyan. Wala eh. Although may mga nakausap ako sa shows tsaka kailan ba yun? Show nila Leland at Jelinto sa BGC. Tapos kumain kami. May lumapit sa amin na ayun na, iglesia daw siya, pero nanonood siya ng mga stand-up. So, fan. Ayun, na-recognize niya ako, ganyan. Sa kanya, wala lang naman. Kasi alam niya kasi yung konsepto. Alam niya yung konsepto ng komedya, parang ganun. Tsaka puta, kahit sila nag-joke din about kay Manalo eh. Ganun din eh. Nasa tapang lang din kasi talaga sa internet yan eh. Diba? Sa internet lang talaga. May tatanong pala ako sa'yo, Gold. Sa relatives mo, wala namang nadamay. Oo. Ano reaksyon ng pamilya mo? Oo, yung sa family. Nung umaga, gulat ako nung yung Homeowners Association nandito sa amin. Kakape. Nagkakape sila. Musta kuya? Ganyan. Sabi lang ng nanay ko, sikat ka na. Pero yun nga, bukod dun sa sikat ka na, ano pang mga hirit sa'yo ng nanay mo? Namura ka ba ng nanay mo? Nabatukan ka ba? Paano nila tinitake? Siya, wala siyang paki-totally sa ganyan. Kaya, alam mo yun, mas naging kampante ako. Kasi sila wala din silang pake. Subukan, yung ko dyan, subukan nilang, pumasok muna sila, pakita muna sila ID dyan sa gate. Pag nakapasok kayo ng walang ID, doon na siguro yung may mangyayari talaga, di ba? Pero wala. Nagbilin ba kayo sa guard? May ganun ba? May ganung added security? Wala naman. Wala. Sa internet lang talaga pare. Ito, may kinakainan akong paresan dito sa paglabas dyan. Iglesia sila. Masarap pare. Masarap yung pare sila.
Hindi mo naman napapansin na may laway, may dura yung pares mo. Wala namang gano'n. Kung meron man po, sarap eh. Yun eh, wala. Nakilala ka nila, Gold? Oh, ito yun ah. Hindi naman, wala namang Hindi gano'n. ko sure, pero ewan ko, wala naman nangyari din talaga. Ayan, so base po sa ating napanood, mga kababayan, hindi naman talaga siya naapektuhan masyado, maliban na lamang sa mga komento po sa social media, mga kapatid. Yan po ang ating nakita sa kanyang interview. At katunayan, may mga posts po siya na nakita rin natin. Kagaya nito, shinare po niya yung galing kay Sebastian Raffenberg, na ito yung sabi ni Sebastian dito, "Ama, tignan mong mga hinirang mo," sabi ni Eranio Manalo daw. Ayan, syempre, pangungutya yan. Sinakyan po yan ni Gold Dagal. Ayan, no? Ginagawa nyo to, tapos ayaw nyo ba pagtawanan? O, di ba? So, may point naman siya, di ba? So, ganun. May malungkot tayong ibabalita. May nangyari po sa kanya. At nangyari po yan nung nakaraang March 15 sa kanyang isang act dyan po sa Mayari, sa Angeles, Pampanga. O, yung title kasi minus points. Yung act niya dyan, yung title minus points. Ayan. So, yung nangyari sa kanya dyan, ayon po sa mga balita, binaril po siya, mga kapatid. Habang patapos na yung first act niya sa nasabing Mayari dyan sa Angeles, Pampanga. At ayan, ayon po dito sa post, mula po ito sa Reddit, sabi dito, around 8:40 p.m., binaril siya nung natapos yung first act sa Banda Kitchen ng Mayari. Nagpanik ang mga tao, tsaka nag-cover. Akala namin papasok sa performance area. Yung comedian na nag-check, si HR look-alike. Sabay sumigaw, si Gold. Ayan, at kinumpirma na po yan ng iba't ibang mga posts. Halimbawa, itong The House of Comedy. Ayan, ang sabi dito, in shocking news, Gold Dagal was fatally shot on March 15 before his performance. Ayan, at syempre, pati yung Project Jade na tinulungan din ni Gold Dagal ay ganun din ang nangyari. So, ibig sabihin, binaril po siya, mga kababayan. At marami po yung mga nagbunyi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Isa na dito yung viral post na nung kasagsagan nga na naging viral itong sinasabing kulto daw ang INC ayon kay Gold Dagal. Nag-post itong si Gabriel Pangilinan at grabe yung kanyang mga sinasabi dito. Pinapareport pa nga niya yung Facebook page nung nag-upload. Yung nangyari kasi, nag-post po si Gabriel Pangilinan nung nabalitaan siguro niya na itong si Gold Dagal ay nabaril. Yung sinabi niya, di justice, grabe naman talaga, no? Parang tuwang-tuwa pa siya dito sa nangyaring ito. Meron bang dapat na matuwa sa pagkamatay ng isang tao? Siyempre, yung mga matutuwa lamang, yung mga, alam nyo na, yung mga, grabe, no? At meron pa siyang ginawang, ito yung paglilinaw pa niya, ang sabi pa niya dito, ako ay nakikiramay sa pagkamatay ni Gold Dagal, kung totoo man ito. Pero yung sa dulo, di justice, grabe talaga, talagang halatang halata, mga kababayan, na itong si Gabriel Pangilinan, natutuwa sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan. At hindi lang po siya, meron tayong nakitang video sa Facebook. Ito, panoorin na lang natin. Grabe talaga ang mga miyembro ni Manalo. Panoorin natin. Balita ngayon, patay na si Gold Dagal. Tingnan natin kung sino nag-post. Ano pangalan niya? Ito siya. Richard R. Guerrea. Balikan natin ulit yung post niya. Kung maaalala nyo, o sa mga hindi nakakakilala kay Gold Dagal, o sa mga nakalimot sa kanya, siya dati yung nag-trending sa stand-up comedy niya patungkol sa ex-girlfriend niyang INC. Ng ex-girlfriend na taga-Iglesia ni Cristo. Maraming na-offend sa kanya. Siyempre, lalo na yung mga members ng INC. Lalo na yung binanggit niya yung word na cool plus to equals kulto. Cool. So, ayun na. Kulto. Tingnan natin itong post na to. So, mga kababayan, tingnan natin kung sino mga nagkaka-react
Kasi, ba't ka maghahaha? If ever INC ka o whatever religion na kinaaniban mo, ba't ka magsasaya sa kamatayan ng isang tao? Siyempre, di ba, kung ilulugar mo sarili mo sa namatayan o sa mga relatives ni Gold, malamang dapat as a Christian, malulungkot ka. Di ba? So, tingnan natin kasi ng mga naghaha. May Katoliko kayang naghaha? Or other religion? Or ibang grupo? Tingnan natin kung sino itong mga grupo na to na pak sa mga naghaha. Go, tingnan natin. Nakakalungkot isipin na natutuwa sila sa pagkamatay ni Gold Dagal. Grabe. Tapos, we are Christians online. Katiri kayo. At saka naalala ko si Gabriel Pangilinan, di pa post pa yan ng talata sa Biblia, Mateo 5:43 hanggang 44, hindi naman niya sinusunod. Grabe talaga itong taong ito, ano? Grabe talaga mga kababayan. Tsaka yung mga miyembro ni Manalo, natutuwa pa sila niyan. Grabe talaga kayo, mga walang hiya talaga kayo, ano? Talagang kayong mga grupo kayo, kulto talaga, no? Tama naman siguro. Talagang pinapatunayan nyo lang lalo na kulto talaga kayo, ano? O, di ba? So, ang masasabi natin, busted! Yan! Nako, ha? Talagang kawawa kayo talaga. Lumalabag sila sa Roma 12:14. Talagang hindi nila sinusunod ang nakasulat sa Biblia, mga kababayan. Kaya masasabi ng ating Factbusters PH team, rest in peace sa iyo, kaibigan Gold Dagal. At ipinagdarasal namin ang iyong kaluluwa. Siyempre, hindi nila ipagdadasal si Gold Dagal kasi di naman sila naniniwala na kailangang ipagdasal ang kaluluwa, di ba? So, talagang, nako, kawawa naman sila. And welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Roma, Kapitulo 12, versikulo 14. Ganito po ang ating mababasa. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Dito po sa ating nabasa, napakaliwanag. Kung ikaw ay miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at sa palagay mo ay inuusig ka, ayon po sa Biblia, huwag mo sanang sumpain ang mga umuusig sa iyo. Diba? Ibig sabihin, isama mo siya sa iyong mga panalangin. Hindi yung sasabihin mo na kung mamamatay yung tao, matutuwa ka pa. Grabe naman yan. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin yung mga updates tungkol po sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan. Ngayon nga ay nakikita na nga natin ito sa mainstream media. Halimbawa, itong nasa Philippine Star, sa Daily Tribune at pati na rin sa Rappler, mga kapatid. Ayon po sa mga balita, binaril po habang nagkakaroon ng programa itong si Gold Dagal noong March 15 sa Mayari sa Angeles, Pampanga, mga kababayan. At syempre, marami na po ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin tungkol dito, especially yung Project Jade, kung saan ay kinokondena ng grupong ito ang pagkamatay ni Gold Dagal sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, mga kapatid. Katunayan, naitampok din ito sa Abante Tabloid. O eto, panoorin natin ang kanilang balita. Nasawi sa pamamaril ang stand-up comedian na si Gold Dagal, na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group na pag-alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Balitang umaabante mula kay Kim Mangunay. Sa putok ng baril at tama ng bala, nagtapos ang buhay ng isang stand-up comedian na si Gold Dagal. Kinumpirma ng non-profit organization na Project Jade ang pagpanaw ni Gold, na kilala ng marami sa mga biro nito tungkol sa isang religious group. Pinagbabaril ang komedyante sa Pampanga nitong Sabado.
Inilarawan naman nila si Gold bilang isa sa iilang individual na tumatayo laban sa human rights violations at indoctrination. Hustisyang panawagan ngayon, lalo na't dati na umanong nakakatanggap ng death threat si Gold. Partikular na nagiging sentro ng jokes ni Gold ang paalala sa publiko laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Wala pang payag ang Pampanga Police kaugnay sa insidente. Ako si Kim Mangunay ng Abante Radyo. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Ayan, so napanood po natin ang balita tungkol po kay Gold Dagal, mga kapatid. Mayroon pa tayong isang update. Mula naman ito sa post ng kanyang nanay, based sa post niya, si Jocelyn Cruz. Ayan, nakikita nyo sa screen ang kanyang mga pahayag. Hindi ko na po babasahin isa-isa. Ayon po sa post na ito, mga kapatid, ng nanay ni Gold Dagal, base na rin sa ini-imply niya dito sa kanyang mensahe. Sabi po niya dito ay binaril po ang kanyang anak sa mukha at namatay po siya 9 hours after siyang binaril, mga kapatid. At ayon din dito, mga kababayan, they are a bunch of cowards who cannot defend themselves and their faith, which was put in question through his dark humor. Ibig sabihin, medyo meron siyang pinatatamaan dito na alam nyo na, hindi raw kayang depensahan ng pananampalataya, kaya noong nakita si Gold Dagal ay binaril daw, o yan ang suspetsa ng nanay. O diba? So, siguro, ganun talaga kasi nasasaktan yung nanay at nakita natin sa post niya na meron ngang tinatawag na necrological services itong si Gold Dagal. Ngayon, meron naman po tayong napanood na video mula po sa isang senatorial aspirant. Pakikiramay sa pamilya, kaanak, kaibigan at mahal sa buhay ni Gold Dagal. Si Gold ay isang stand-up comedian na binaril kamakailan sa isang bar sa Angeles, Pampanga bago siya mag-perform. Kinalaunan, binawian siya ng buhay. Ilang beses kong nasubaybayan si Gold sa Moe's Bar, Quezon City na pinupuntahan ko upang manood at minsan upang mag-perform sa stand-up comedy open mic. Mura lang ang buhay sa Pilipinas. Dito, pinapalakpakan ang patayan. Dito, nababaliktad na ang values ng isang sibilisado at makataong lipunan kung saan okay lang daw ang pumatay basta adik. Ngunit adik na hindi mula sa Forbes Park o White Plains, kundi ang mga patapon mula sa tinatawag nilang squatter. Dito, inuubos ang mga pobre. Higit 10,000 dahil sa war on drugs. Dito, kumakalat sa online platforms ang samut-saring, bastos, walang galang at imbornal na lingwahe ng mga DDS at trolls na sumasamba sa isang mass murderer na ginawa nilang santo. Dito ang pagsamba sa mass murderer ay malakulto na wala na sa katinuan. Dito, pag ikaw ay kritiko ni Duterte o kritiko ng lahat ng uri ng malakultong pagsamba sa kahit anong bagay, ikaw ay babastusin at pagbabantaan. Yan ang lipunan na nilikha ni Duterte. Yan ang barbarismo na tinataguyod ng Dutertismo. Si Gold ay nakatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay dahil sa kanyang comedy, na naglalaman ng komentaryo at kritisismo sa ganitong klaseng lipunan. Nananawagan tayo ng hustisya para kay Gold Dagal. Nais natin panagutin ang mga salarin na kumalabit sa gatilyo ng baril na kumitil sa kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, gusto natin panagutin ang mga salarin na naglikha at nagpakalat ng kabastusan, karahasan at impunidad, at nagsadlak sa ating lahat sa level ng hayop at hindi ng tao. Gusto natin puksain ang fanatismo. Gusto nating mabura ang Dutertismo. Ayan, so napakaliwanag po ng kanyang sinabi dito, kanya naman pong itinuro sa kultura ng Dutertenismo. No comment na lang ako dyan. Ano? So, ito na lang po yung masasabi natin. Sino kaya ang bumaril kay Gold Dagal? Ang masasabi lang po natin, hayaan po natin na matapos muna ang investigasyon ng mga kinauukulan at mga pulis tungkol po sa pagkamatay ng kaibigan nating si Gold Dagal, mga kapatid. Pero sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng isang vlogger ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa pagkamatay ni Gold Dagal na si Munting Kaalaman. At alam naman po natin mga kapatid na itong si Munting Kaalaman ay 600,000 subscribers
So, ibig sabihin, kung magpapakalat siya ng fake news sa kanyang YouTube channel, pwede talaga. So, ano ba ang naging pahayag ni munting kaalaman na ito? Ito, panoorin natin. Marami po nag-comment sa kanya na RIP o patay na daw po si Gold Dagal. Si Gold Dagal po isang stand-up comedian po nagpapatawa na kung naalala nyo, ito po ay binalasubas niya ang Iglesia ni Cristo. Ito, comment to di sa akin to Gumanti na ang Diyos, nadagdagan na naman ng isang napahamak sa pag-aglahi sa INC. Totoo to kasi may Isaya. Ganyan ba ika-Diyos nyo? Huwag kami tanungin nyo yung Isaya 41:11. Ganyan ba yung Iglesia may gumaganti ang Diyos nyo? Huwag kami. Itong Isaya 41:11. Pag paulit-ulit yung tinanong niya, babato namin kayo sa 41:11. Kausapin mo to. Kumakausap mo si Propeta Isaya, kausapin mo to. Ito pa. Ayan, ganyan pala ang tinuturo sa inyo. Pagtawanan yung biktima ng krimen. Wala kami yan. Sabi yan namin, ayaw na pagtawanan ng krimen. No? Sino po ba ang pikunin ng mga kulto? Mamamatay tao pala, literal ang mga kulto talaga. Ayun, tapos may green, white, red na kulay. Bibintangan talaga, iglesia nito Di ba? Huwag kami pagbintangan nyo. Yung sinabi ni Propeta Isaya 41:11, lahat kayo papanaw makikipaglaban sa INC. Huwag kami po. Pero, kabila niyan, nirespeto namin si Gold Dagal, nakikiramay po kami. Kung talagang po ito ay binaril talaga sa Pampanga. At ayon po sa kanya, ang Diyos mismo ang nagiganti para sa Iglesia ni Cristo, kaya namatay po si Gold Dagal ayon po sa Isayas 41:11. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Susuriin natin yan mga kapatid. Babasahin natin ang kanyang sinabing talata, Isayas 41:11, ganito po ang ating mababasa. Narito, silang lahat na nanggagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. O yan ang batayan ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Para sabihin na yung mga nangyari sa kanilang mga kalaban di umano ay dahil po ang Diyos ang gumawa nito. Aba, grabe naman yan. Tanong, sino ba ang tinutukoy dito, mga kapatid? Iglesia ni Cristo ni Manalo ba? Sige, susuriin natin. Babasahin natin ang Isayas 41:8 para masagot ang tanong. Ganito ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Tukoy pala dito ay ang bayang Israel, mga kababayan, at hindi po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, papasahin natin ang Bible commentary na Barnes Notes on the New Testament. Sa komentaryo niya sa Isayas 41:11, ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Narito silang lahat na nanggagalit sa iyo. Sila na nagngangalit laban sa iyo. Sa mga tuwid bagay, ang mga Kaldeyo na nakipagdigma sa iyo at naglagay sa iyo sa pagkaalipin. Napakaklaro po. Ibig sabihin, hindi naman Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala naman silang kalabang Kaldeyo, wala naman ganon. Itutuloy natin. Sa Ebreo, ang mga tao ng iyong pakikipagtalo. Ang pananalitang ito ay tumutukoy sa kanilang mga kaaway, ang mga taga-Babylonia. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala na kalaban dito na hindi magwawagi, ang mga taga-Babylonia at yung mga Chaldeans, mga kababayan. Klarong-klaro. Hindi po yung mga lumalaban sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Walang ganon, mga kapatid. Kaya ang masasabi ni Cabornok, busted yan! Ako, Kaya tama talaga. Dapat, huwag na po tayong magsalita ng kung ano man na i-justify pa natin yung pananaw natin tungkol po sa pagkamatay ni Gold Dagal. Mga kapatid, sana ipagdasal na lang natin ang kaluluwa ni Gold Dagal, pati na ang pamilya na naperwisyo po sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya huwag maniwala, sabi-sabi
i-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kapurnok. At ito ang Factbusters! Okay, yon ang pagtalakay ni Kaburnok. Wala naman siyang pinaratangan kung sino ang gumawa. No? Ang sabi ni Kaburnok, intayin natin kung ano ang resulta sa isinagawang investigasyon kaugnay dito. Pero, iba yung sinabi ni Miss Japina dahil pinaratangan ako na wala naman akong video kaugnay diyan sa nangyari kay Gold Dagal. Dapat iwan ko kung totoo ba, Katoliko daw ang nagsabi niya na hihinto na siya at di na daw siya sasagot sa akin. Dami mga punto na bumanat lang siya pagkatapos di niya na-research. Bakit? Halimbawa, lahat na lang po ng masasakit na salita sasabihin mo, kulto, ang INC, at lahat na lang ng masasakit. Oo na, itong sinabi daw natin na kulto ang INC. O na, wala tayong sinabi na kulto ang INC. Hanapin niyo sa video ko. Pero, si Cesar Sinita ang nagsabi na ang simbahang Katoliko ang kulto. O, eto, daming mga, ang mga pahayag. Eto, halimbawa, eto pa, no? Maliwanag na ang iglesia ng tao at ang iglesyang sulpot, ang iglesia Katolika. Ito pa, katangian ng kulto makikita sa Iglesia Katolika Apostolika Romana at grupo ni Talibong. So, si Sinita na INC ang nag-akusa sa simbahang Katoliko na kulto. Kaya, yung ginamit at nagtalakay si munting kaalaman kaugnay sa kulto dahil sabi ni Sinita, masama talagang kulto. Ang kulto ay nasa Iglesia Apostolika Katolika Romana daw. Ito ang paulit-ulit niya. Dami pa mga atake niya dito pamimersonal, mga kapatid. No? Makita ninyo sa channel ni Cesar Sinita na iglesia. Kaya dito pumasok ang pagtalakay natin, lalo na sa sinabi nitong munting kaalaman na di naman umano masama ang kulto. So kaya ating inilabas ang video ni munting kaalaman na di daw masama ang kulto. Ito ang ibig sabihin daw ng kulto. Samantalang nagsusuwagan sila sa pahayag ni Sinita na kung gaano kasama ang kulto dahil tinutukoy niya na ang simbahang Katoliko ay kulto. So, ganon. Grabe talaga bumanat itong iba't ibang sikta at kaya itong si Japina, anong sabi niya? Wala ko inuurungan. Kahit sino pa. Kilala niyo ako, wala ko inuurungan. Nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Yun. Magkaano daw ang kailangan ko? Ang dami palang pira nito. Si Factbusters PH, si Kaburnok. Hello, Kaburnok. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Atin lang nilinaw at sinagot dahil sila mismo ang nag-imbento ng chismis. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.